Kakwentuhan, magandang araw sa inyo. Makulimlim na panahon ngayong araw ng Lunes at isang tulog na lang ay bisperas na ng Pasko. Bago yan, kailangan muna natin magpa-replace ng ating RFID sa Easy Trip dahil pupunta nga tayo ng Baguio at Ilocos. Actually, mauna yung Ilocos, then yung Baguio kasi doon na tayo magbabagong taon sa Baguio for the first time. Okay, kailangan natin magpa-replace ng RFID kasi nga sa tuwing dumadaan tayo ng NLEX ay lagi tayo nagtatap ng ating card. Ngayon, may message pala si Easy Trip na yung ating RFID o yung account ay deactivated. So ayan, tinatanggal nila yung RFID. So i-replace natin yung not readable na RFID dito sa Balintawak Caltex. So nandito sila. Yan, ito po yung kanilang pwesto. So mahirap palang tanggalin tong RFID. Yan. So talagang mano-mano yung ginagawa nilang pagtanggal ng lumang RFID natin. Easy Trip RFID. Yung ating RFID Easy Trip dahil kaya tayo nagpa-replacement dahil nga dahil yung ating RFID hindi siya readable ng scanner dito sa NLEX NLEX tollway, no? So maliban lang sa sa Calax kasi ang Calax daw ay based on the plate number na doon sila nagre-read kaya mabilis yung pagpasok natin sa Calax. So dito kasi sa NLEX RFID pa. So ayan, binabanatan na ni Miss yung ating RFID yung pagtanggal. Yung replacement, free lang naman, loloadan mo na lang. Actually, ang prepare nila, tama Miss, sa windshield, yung paglagay ng RFID. Kasi tayo, naka-dark tayo. Ano ba mas maganda Miss? Dapat naka-medium tint. 3M light medium. 3M light. O kasi yun. So, naka-dark X film kasi tayo. So, ang suggested dapat 3M light. Or medium, no? Yan, para makabit yung RFID sa windshield mo. Kasi naka-dark tayo, kaya ayoko kasing ipakat baka kasi, alam mo na, baka pumangit tignan yung ating windshield. So, nakapag-decide tayo sa pa rin tayo, sa headlight pa rin tayo. So, nag-advise naman si Miss na possible pa rin na hindi pa rin o baka magka-problema pa rin about sa reading ng scanner nila. So, sige pa rin, ginoko pa rin. Kaya yan. Dumikit lang nun. Kailangan mo yung nasa na yung RFID? Ayan. Ayan, nalinis na ni Miss. Mahirap siyang tanggalin, So, Position ka na lang sa search mo. Kasi baka sa gusto din po siya, hindi na rin. okay, sige. Yan, so nilipat niya lang yung position. Nung una dito siya. Yan, nilagay na niya. Okay na po. Okay na to, Miss? May load na rin sir, pwede nyo nang gamitin. Sige. Thank you, Miss. Okay. Yan. So, natapos na yung ating pag-replace ng RFID. So, ulitin ko lang po ulit, Wala pong bayad ang replacement ng RFID. So, nandito tayo sa Caltex Balintawak. Yan. Andito po yung Tapa King. Yan. Alright. So, kasi alis tayo ng December 27 going Ilocos at Baguio din tayo. Dahil doon na tayo mag-New Year, kakwentuhan. So, kung may time kayo, pumunta kayo dito sa Caltex Balintawak para sa inyong replacement ng inyong Easy Trip RFID. Kakwentuhan, munti ko lang makalimutan, Ang sabi raw dito sa Easy Trip, dito sa Balintawak Caltex, may posibilidad kasi na kaya nahihirapan yung scanner ng NLEX o ng Easy Trip dito sa ating headlight
dahil nga daw naka-chrome daw yung headlight ni Toyota Veloz. Actually no, sa mga nagpapa-replacement ng RFID, mostly ay yung Toyota Veloz. So hindi ko alam kung ano talaga yung nagko-cause ng hindi pag-read ng kanilang scanner sa ating Toyota Veloz. Pati raw daw sa expander din daw, nahirapan daw yung scanner ng LX o ng Easy Trip. So isa si Toyota Veloz sa marami nagpapa-replacement ng RFID kay Easy Trip. So yan lang yung tip ko. Mas maganda nga raw sa windshield nilalagay yung RFID. Since naka-tint tayo, naka-dark tayo, hindi siya recommend kasi baka hindi lang ma-read, no? So ang ginawa ko, sa headlight ko pa rin siya pinalagay, pero nagsabi naman na baka mangyari ulit yung gano'n, no? So, tinake ko yung risk. Sige, sabi ko headlight na lang yan, ilagay yan, kasi ayaw ko ngang ipakat yung ating tape dito sa windshield kasi baka nga pumangit yung pagkaka-design ng ating windshield, no? So, yan na po kakwentuhan, no? Sana meron kayong natutunan at nalaman, mas lalo na no sa mga Toyota Veloz owners. Yan, para sa atin to kakwentuhan.